sabihin ng katakot-takot na abuluyang ito. At sila, pansin ko hindi sila makapagtatayo na hindi nila ipinanghihingi sa miyembro. Correct. Brad Danny. Kung dayok-dok sa pera si Brother Soriano, palagay ko hindi ganyan ang makikita natin sa ginagawa niya. Alam mo, Brad Danny, tayo, ito, alam ng mga kapatid dito kahit si Ray Ismael, alam niya ito. May mga orphanages tayo na itayo, hindi pinanghingi kahit minsan Oo naman. Walang sasabihin mo na, mga kapatid, bigayan tayo kasi tatayo natin ang orphanage. Wala po nun. Si Brother Eli, gumagawa siya ng paraan sa kanyang sarili na maitayo yung mga yan, malingap yung mga kapatid nating ulil at mga babaeng bao. Itong mga ito, ultimong kapilya lang Sinasabi naman nila yung presyo at hindi naman nila maikakaila. Marami silang pondo. Hindi umuutang ang iglesia na yan Brad Danny si Ginoong Manalo. Kung may kasosyo nga sa bangko, paano uutang? Oo nga po, Brother Eli. Malaking perang... Hindi nga ako naguhulog sa bangko na yun di ba? Kaya nga po yung pahayag noong naging panauhin natin dito hindi nga raw totoo na billionaire itong si Ginoong Manalo. Trillionaire. Ibig sabihin, malaki pondo talaga nila. Hindi ba kayo makapagtatayo ng kapilya para sa mga miyembro nyo nang hindi nyo hihingan ng inyong mga miyembro? Kundi kayo dayok-dok sa pera, pol-pol. Pero, hindi Lahat ng itatayo nyo, lahat ng gagawin nyo, may hinihingi kayo. Nagsanta sa'yo na kayo, may abulo yan. Si Brother Eli, hindi ganyan. May mga pagkakatipon kami, may pinapakain na mga panauhin at mga kapatid na walang baon. Bulsa ni Brother Eli ang nakataya doon, Brad Danny. At siya mismo ang nagpapagal na nagluluto para madulutan ng makakain yung mga tao na yun. Nagpapamigay pa ng libreng Biblia, Brother Diyos. Oo, Brad Danny. Nating kakalimutan yun. Kapag tayo may Bible exposition, meron tayong doktrina, Brother Josel, kahit mga bisita pa lang, may libreng namin merienda, Brother Josel. Tama. Paano ngayon yan, Paul? Sino ngayon ang dayok-dok? Diba, Brother Josel? Correct. Kaya, kailangan nilang ipaliwanag, kapatid na Josel, itong kanilang mga tinatawag na ito. Asan sa Biblia ito? Ito, abuloy na panghuwebes. Asan sa Biblia yan? Panlinggo at kabataan. Yun, maaaring mailusot mo yon. Tinitipon construction. Pagbili ng lupa. At pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya. Kung ito ay kanilang iniaatang at itinuturo sa kanilang miyembro, natural yung miyembro ang magbabalik. Bilangin nga natin yung mga nililikom nilang pera, kapatid na Danny. Isa-isahin mo nga yan. Isa-isahin po natin. Abuloy na panghuwebes. Basahin mo po, ang mga ingat yaman. Ang mga ingat yaman, ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi ng lokal. Maging ito ay abuloy na panghuwebes. Isa. Panglinggo at kabataan. 2, 3. Tinitipon construction. 4. Pagbili ng lupa. 5. At pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya. 6, 7. At gayon din ang salaping inilalabas mula sa lagat. 8. Buklod. 9. Kadiwa. 10. At iba pa. Marami yun. Danny, doon nagkatalo. Meron pa lang sa 256, sa page 256, Brother Danny. 256. Ganito po naman ang sinasabi. 256, saan ba yan? Ang nakasulat naman rito, Brother Danny, ayan. Ang salaping ipinadadala, maging ito ay ukol sa inaryo. 11. Pasugo, 12. birth certificate, 13. o ukol sa anumang bagay ay kailangang may kalakip na katibayan ng nagpapadala at naitala ang nasabing halaga sa kaukulang dako sa resibo ng pagsamba. Form 1, panglinggo. At ilagda ang pangalan ng nagpadala sa katibayan sa tapat ng halagang ipinadala. Ayan, Brother Danny. Ang Napakarami daing nga palang abulo yan dyan, Brother Danny. Opo. Opo pa. Yan. Hindi ko mahinagap, kapatid na Josel, kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Paul at saka si Michael na akusahan tayo na hindi umano tayo. Si Ulitin nga natin ulit. Gusto ko uling marinig yung akusasyon nila sa akin, Brother Danny. Sige po. Kung nanghihingi ako ng 20 million,
para sa isang convention center na magkakaroon ng 50,000 seating capacity. Sa kanila pala, 500 million ang hihingi nila sa miyembro ron eh. Rather than eh. Opo. Kasi bawat 1,000 members, 10 million. Pagka ibig sabihin, kung 50,000, kagaya nitong kasing laki nito sa atin, pag naglaman ng 50,000, hihingi na sila 500 million. Kalahating bilyon na yun. Oo, ako 20 million pa lang, dayok-dok na ako eh. Pakita natin ulit. Pakinggan po ninyo. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon na eh. Mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon. Para makalikom ho siya nung tinasabi niyang 20 milyong piso at tinakdaan ho yung miyembro. Tigi 1,000 naman kayo eh. Naman kayo eh. May 20 milyon eh. Wala akong sinabing kanya, sinungaling ka talaga. Wala akong sinabing tigi 1,000 lang naman kayo eh. Wala akong sinabing gano'n. Matino to. Makikinig lang eh. Maliit eh. At 20 milyon lang hinihingi ko, 50,000 seater itong itinatayo namin, ano? Brother Danny. Opo. May kasama pang orphanage doon. May rehabilitation center pa ron, ano? Brother Danny. Ginawag akong dayok-dok. Sila pala, pag sa kanila pala, ang hihingi nila ron, 500 million eh. Hindi 20 million eh. Ano kayang gravity ng pagkadayok-dok, no? Nitong mga taong ito, Brother Danny, no? Una, pinaalaala natin sa ating mga kababayan na ito, isinasagot lang natin sa kanilang akusasyon. At ang aking latest information ko, Brother Danny, Ano po? doon sa kanilang stasyon, kahit hindi oras nung kanilang programa, nagdagdag sila ngayon. Ano po yun? Ano po? Halos dinagdagan nila ng maraming oras na ipine-play, ang paninira na yan sa akin. Ayun. Talagang ginugugulan kayo ng pera ng Ng mga miyembro nila. Para lang Sirain ako. paninirang wala naman. Nawala naman basihan. Opo. Ayun. Yun ang ibig kong ipakita sa ating mga kababayan. Kaya, ito naman, atin namang sinasagot lang ito para meron lang naman pagpipilian yung mga nakikinig kung sino ba nagsasabi ng totoo o hindi, ano? Sila, hindi nga nila sinasabing verbally, pero naka-black and white na sila pala sa 100 capacity, 1.3 million ang hinihingi. Sa 1,000 capacity, 10 million ang hinihingi. Kung kasing laki nitong pinagawa ko, ang hihingi nila dyan, 500 milyon. Pera pa lupa, Brother Joseph. Opo, totoo yan. Pera pa lupa dahil sa kanilang abulan, naka-specify. Meron pa ibang pambili pa ng lupa no? Kaya yan, sa punto na yan, pagka sinabi nilang dayok-dok ako, mas dayok-dok sila. Dahil mas malakas silang mag-overprice. Pagkatapos na gawin nila yan, hindi na nila iniuulat kung magkano ang naihuhulog na ng mga miyembro nila sa lokal para doon sa sinasabing kapilya na yun. Kasi nga, Brother Josel, ang sikreto ron, kaya walang sinasabi. Para nga walang hinto, walang tigil ang paghuhulog doon sa kapilya, Brother Josel. Ganun ba? Kasi kapag halimbawa, inulat mo sa miyembro, tapos nakwento na miyembro yung halaga nung nagugol, Brother Josel. Magbibilang ng miyembro. Magbibilang sila. Pagka nakwenta nila, tama na. Dapat tumito na tayo. Titigil lang ang collection, Brother Josel. Bago natin ituloy yan, Brother Joseph, meron lang akong naalalang papel na binigay si Ray Ismael sa atin. Ito'y tungkol dun sa kasaysayan ng buhay ni Mr. Manalo na inilagay sa isang comics. Opo. Oo, comics. At yung palang comics na yon, 20 pesos pala isa noon. Ano? 20, ang mahal mahal pa dun sa mga international comics, ano? Eto, yung papeles kapatid na Josel nakapax na yata dyan, pakilagay sa screen, yung page 2. Meron tayo? Page 2. Wala pa daw po dito sa atin.